lang po kami nagsimula ni Encho, inanunsyo po namin na meron tayong mga drop boxes sa ating harapan. Yung isang drop, itong box na po na ito, ang nakalagay po dito ay mga katanungan mula sa mga fans. Samantalang yung nasa poster naman po ay mga katanungan mula sa mga kaibigan natin inibitahan mula sa ating mga friends from the press. So, ito na po, ang unang kukunan natin ng katanungan ay mula sa Topa. Ay, kailangan mo ba ako dyan? Okay ka na dyan. Sumama naman ako dyan. Kailangan naman na dito, Joe. Okay ka. Samahan kita dahil kailangan. Ayan, okay. Eto, dito muna. Yes, from the press. Question from the press. Question from the fans. Sige, pinagawin ko. Oo nga, inakalimutan ko na ito. Wala tayo. Ayan, from the press. Ilan ang kukunin natin? Isa daw. Okay. Team Topa, which is ikaw lang yung nahin. Ikaw lang yung sasagot siya. Okay. Oh, tama. Topa, for Miss Silvia Sanchez. Totoo bang dalawa ang ratings ninyo sa MTRCB? Please explain. Opo, dalawa po yung sa lahat po ng SM Cinemas, R18 po kami, tapos outside SM Cinemas, R16, R18 kami outside SM Cinemas. Huwag po kayo makalala kasi yung storya ng movie namin, hindi po na sakripisyo yun. Medyo nabawasan lang yung mga patayan, ginita ng leeg, yung mga dugo-dugo. Pero alam ko maraming mga Pilipino, maraming mga Pinoy, lalo-lalo ng mga lalaki, gusto nyo talaga yung matinding saksakan, basta ganun. Panoorin nyo sa R18, Ayala, Gateway, kung saan pa, Podium, lahat mo yun, meron po. Kung makikita dito sa Gateway, yes, andito po. Sa SM Cinema, R16, R18 po, outside SM Cinema. Thank you very much for that wonderful answer. At alam mo ba, Encho, ngayon napubunod pala natin ay merong special prize na makukuha. Hindi, tsaka kanina may binanggit ka. Ano si Silvia Sanchez? Napatingin ako, sabi ko, hala yung nanay ni Esperanza. Sabi ko dito, pagkakita ko kanina, Starstruck tayo sa mga nakikita natin. Ito naman susunod, Enzo, and sa Team Topa, ang katanungan naman ay mula kay Julie Punsalan. Ang tanong, if you will rate your experience in terms of acting, what rate would it be? Ang sasagot syempre ay sina Enzo at si Sid. Ayan. Asan si Sid? Hindi na masing si Sid. Dun po sa tanong, gusto ko pong sagutin na, hindi, to be fair, totoo pala yung tatak Somes. Because Richard Somes did really, ito talaga yung strength niya as an action director. Dinala niya yung minahal natin 90s action film ng Pilipinas to the modern times. And I'm so proud kasi even the foreign press appreciate the film ko. Yun po. Maraming salamat. Ang ating producer, gusto bang idagdag? Again, ang tanong ni Davian, syempre si Enchong sumagot siya bilang isa sa mga cast ng pelikula. Pero as a producer, anong masasabi mo or kung bibigyan mo ng rating yung mga aktor na nagsipagganap sa Topa, ano po ang i-rate mo sa kanila? Hindi ko po ito ipapasok sa Metro Manila Film Festival itong Topa kung alam kong hindi marunong umarte ang mga artista ko. Kataon po, from Julia Montes, Arjo Atayde, hanggang po sa mga tig-iisang eksena lang ng pelikula namin, hahangaan nyo sila at bilang producer at artista rin, nakakatuwa at makakita na eto pa lang yung mga dating mga nagkukontrabida na hindi masyadong nabibigyan ng tsansa na magagandang roles. Dito nabigyan at hindi ako nagkamali dahil yung mga artistang hindi nabibigyan ng tsansa magkaroon ng magagandang role. Dito po sila nagpakitang gilas. And maniwala po kayo, rate 1 to 10 ang mga artista ko bilang producer. Ipagyayabang ko po at proud po ko magsabi, ilalaban ko mga artista ko. 10 over 10 po ang mga artista ko dito. Ayan, nagmula po yan sa ating producer ng Topa. Maraming salamat. Susunod naman, punta naman tayo sa uninvited. Ayan. Ang galing ng MMFF, no? May mga ganito na tayo ngayong events. Mas nalalaman natin kung
yung mga papanoorin natin ngayong Pasko. Tsaka parang game show na siya. At ang susunod naman, sumunod naman na mag-uwi na. Rice cooker. Para sa... Okay, katanungan para sa team ng Uninvited from Vito Santos. For the cast, may pressure ba? Oh, may pressure ba sa inyo to become a best film at magkaroon ng madaming awards and blockbuster? Sir Brian, direct that. Miss Nadine Elijah. Pressure sa amin na manalo ng maraming awards Maging blockbuster. at maging wala namang pressure. You know, ang pressure lagi, Chenchong, alam mo to, sa artista is yung makagawa ka ng magandang pelikula, ma-deliver mo yung role mo sa tamang hinihingi ng director mo. Yun lang naman ang laging pressure dyan. Pagdating sa awards, I don't think there is. Ikaw? Yeah, dagdag ko na lang, like, when you're working with great actors like PSR and Kuya Aga, Ate Kailin, Nadine, like, everything just comes so naturally. Parang you bring out the best in each other. So, yun, parang walang pressure in that terms, pero isang malaking karangalan, yun yung pressure, yung just working with all these great filmmakers. You lift each other up. Yeah. The audience will like it. Tapos parang given na our cast, syempre parang super happy and thankful ako to work with them. Kaya sana magustuhan niyo yung pelikula. Sa akin naman siguro, sa akin, natuwa naman ako that everyone is having fun. And I think doon sa kanila, mas lalong nawala yung pressure dahil sa gagaling nilang lahat, nagtutulungan sila. Ayan. Maraming salamat at katanungan mula sa ating mga friends, ng mga fans, and supporters. Ngayon naman, katanungan naman mula sa ating mga kaibigan sa press, mula kay Francis Rio Tique. Ang tanong, ano daw po ang espesyal sa Uninvited kumpara po sa mga nauna at iba pang mga horror films? Okay, so first thing ko, hindi po siya horror. It's a thriller. Ayan, parang sa mga kaibigan natin sa press. Ang special po dito is because kami po ng Project A, Warner Brothers and Mentor Production, sinigurado po namin na mag-offer kami ng bago sa lahat po ng audience. At of course, make sure na sulit yung gagastusin nyo para panoorin po ang Uninvited. Kaya talagang pinush namin sa limits yung pwede namin ipakita dito sa Uninvited. Tignan ko lang kay Brian, at the score kasi ng Uninvited, it's about a loving mother. So, kaya, panood nyo na lang po. Maraming salamat Sir Brian and Rick Dan. Thank you mula sa Uninvited team. Ngayon naman, ipasok naman natin ang katanungan mula sa Isang Himala. Edson, kumunod ka na kung nandiyan ba ang 1 million? Para sa ating next winner. From Marie Lukban. Ano ang isang himala na gusto nyong mangyari sa buhay ninyo? Grabe naman yung tanong. Totoo, parang ano yan? Very heartwarming question. Hindi ko in-expect yun. Well, gusto kong isang himala na mangyari sa buhay namin. Well, siguro, for the film to be watched by many people, kasi siguro sa MMFF today, masasabi namin na kumbaga pinaka kami yung pinaka medyo kakaiba because number one, we're a musical and also we're entirely composed of stage and theater actors. So, yun lang, isang himala na sana maka-reach out to more Filipinos because as Filipinos, we are very musical as a people. So, ayun po. Maraming salamat. Ito pong nabunod ko ay tanong mula kay Kuya Mel Navarro ng Tempo. Kaya lang po, paano po yun? Wala po si Aisel. Isang nakalagay po for Aisel Santos. And tanong po, gaano kaiba ang atake mo? Kaya wala po si Aisel. Ayan, sa inyo na lang po. Ang tanong po para kay Aisel Santos, gaano kaiba ang naging atake ni Aisel sa iconic role na Elsa sa Isang Himala na base sa isang classic movie noong 1982? Knowing Hazel, ang isasagot niya dito is, syempre alam niya at hindi man iiwasan na mako-compare siya sa national artist Nora Honor, pero hindi po niya at all tinry emulate. This is a very different take on the
classic and iconic Elsa of Sir Ricky from Himala. So, even from Sir Ricky, siya mismo nagsabi, natutuwa siya kay Hazel na hindi niya talaga tinry gayahin kung ano yung ginawa ni Nora Honor because that would be impossible. It's irreplaceable. Nora Honor's Elsa will be irreplaceable. So this is a completely different thing. So, ayun. Yan yung bagong timpla. Yes, bagong timpla. Maraming salamat sa isang himala. Thank you very much, Isa. Susunod, kumuha naman tayo ng mga katanungan mula sa Hold Me Close. Ayan. Okay. Para sa ating katanungan sa team ng Hold Me Close. Ayan naman, Enzo. Okay. From Javier. Ang tanong, ay hindi, gusto nilang bumati. Isa pa. Hindi kasi yung mga tanong yung galing sa fans, tama, ano yung mga pabati. Bumati lang, Kaya okay. lang, so, i-shoutout na kasi may premyo yung nagugulo. Okay, Javier, I just want to say hello from your Spanish friend, Javier. Thank you, Dean. Yun na sabi. Yes, yun lang. So, no question na Anong question na siya? Oo, ito na lang, next. Ang tanong mula ulit kay Francis Rio Dique para sa Hold Me Close. Sabi niya dito, how unique is the film to other love story movies? Pero ang Hold Me Close po ay na-hold. Na-hold na. Gusto mo ako na lang din sa Nandun ka ba? Andun ka ba, to? Next Okay. Espantaho na. Ayan. Yan. O, nagtanong naman. Espantaho, ito lang next natin. Ayan. Kuya, ipasa na yan! Yan. Game show. Saya nito, sana laging ganito. Okay, para sa katanungan. From Rosel Castillo for Miss Julian Santos. Miss Juday, congrats po and excited kami makakita ng comeback mo sa MMFF. Bukod po ba sa lahat? Grabe naman, guys. Comeback. Kila young and beautiful. Bukod po ba sa nakakatakot ang movie ninyo, papaiyakin niyo rin po ba kami bilang isang Julian Santos sa Espantaho? Grabe naman yun. Oo. Kasi, maliban sa magiging horror siya, it is really a family drama. So, maraming eksena na mabibigat. Actually, karamihan ng eksena mabibigat. Yun lang yung pwede ko sabihin. Hindi lang nananakot, matindi yung kurot sa puso. Kasi, yun yung nararamdaman namin every time uwi galing taping or galing shooting, mabigat yung pakiramdam. Kasi ang daming iyak, ang madaming moments na tutulo ang luha niya. So, maganda po kayo ng tissue, magdala na rin kayo ng ng pamaypay kasi baka may mga pahimatay sa takot. Yun po. Yes, iiyak po kayo. Thank you very much, Rosel Castillo. Thank you, Miss Julian. Eto namang susunod, wala naman sa Pep.ph, Kim Manalo, ang tanong para sa Team Espantaho. What is the most exciting part of MMFF ngayong taon? Ano po ang reaksyon ninyo na napakagaganda po ng lineup ng MMFF entries? Ako lang ba nandito? Ako lang ba? Hindi, the fact that it is the golden anniversary of Metro Manila Film Festival, that alone excites the whole occasion already. 10 beautiful, amazing films pinagsama-sama at pinagtrabahuhan ng 10 producers or production companies. I think marami naman kami nakipaglaban sa pwestong ito. Nabigyan na talaga kami ng pagkakataon na magkaroon ng slot. So, that alone we're very thankful. Napaaga ang Pasko para sa amin. Napaaga din ang balitang wala kaming Pasko. But to be part of the 50th Metro Manila Film Festival anniversary is a gift on its own. Maraming salamat, Ms. Julian Santos. Sasagot daw po si Ms. Shanda Romero. First of all, I want to say this is really a long time coming kasi
these people don't know, hindi pa pinapanganak to, yung first Metropolitan Film Fest in 1974, kasama na ako. So after 50 years, here I am. So, this is a golden adventure for me. It's a golden moment. Grabe yun! Diba? Talagang MMF 50th edition. At nandito po ang pelikulang Espantaho ni Miss Shanda. Maraming salamat po. Thank you, Team Espantaho. Up next, My Future You. Ito namang susunod. Para kay Direk Chris. Ayan ang tanong mula sa press. Ang naman ang sa fans. Oh, from Francis Riodique. Tari ni Francis Rodriguez, nakakailang bunot na siya. What was the hardest part of shooting the film, Direk? The hardest part, yes, Encho. Oh, sure. Hindi kasi, it talks about two timelines, 2009 and 2024. May treatment ako na it should be a match framing for both of them. I'm shooting two locations in one scene. So I need to match the same frame in one scene for several shots. Medyo challenging yun for me. I think for me as director, isa yun sa medyo may technical yun, medyo mahirap yun. Kung mga different timeline kasi, paano umaarte yung dalawa kung wala silang ka-eksena? Required ko sila from the script reading pa lang na I need your cooperation. Kahit wala ka sa camera, I need you to be behind the camera, to be the co-actor of that scene. So, hindi script ko, hindi AD na mabato ng dialogue, hindi co-actor, hindi nila. Si Seth, nasa likod ng camera si Chin. Si Chin, nasa likod ng camera si Seth. So, para yung organic yung emotion, para totoo yung emosyon. Very supportive yung dalawa. Grabe. Yes, maraming salamat, Direk Chris. Itong next ay galing sa ating mga fans. Ang tanong niya ay para kay Francine, pero at first yung wala na si Francine, si Topher. Shoutout na lang natin. Shoutout, Topher! Ayan. Di ba? Kasi wala naman si Francine, di ba po? Ayan. O, ito po. Kasi may premyo yan. Thank you po sa My Future, Direk Chris. Susunod naman. And the breadwinner is, ayan. Diba? Alam mo parang saya-saya sa table nila at yung get siya ngayon at Gladys mo. Nakalimutan nasa nila media ko yung Kasi chika sila at Ruby. Eto na, ang tanong. Unahin na natin ang daming tanong. Unahin na natin. Sabi ni Jasmine Ibaw. Ayan, Jasmine Ibaw. Ano po ang naging inspirasyon ninyo para po maisagawa ang pelikula na And the Breadwinner Is? Definitely, we wanted to come up with a story that would resonate with a lot of Filipinos. And we thought that, we are all part of this culture, breadwinner culture. Matagal na natin siya napag-uusapan. Ang mga breadwinners natin, matagal na rin maraming kinikimkim. And this is a time that we get to tell their stories from their point of view. It's a story about a family, pero pinapakita din natin kung paano pwede magkawatak-watak, and at the same time, maging mabuo sila sa journey na to, trying to recognize the worth of a breadwinner in their family. Maraming salamat, Direk June. At kasama na Direk June, of course, isa rin nating director ng And the Breadwinner, diba? Direk Percy Intalan, hello po. Ano ba yung susunod nating tanong from a Virgie Sun? Basta yun. Okay. Ito para kay Uge at kay Gladys. How can you relate your movie to us, senior citizens? Thank you. At yung seryoso nga, kaso nga yung mga hindi nilagay. Para daw sa mga senior citizens ko, ito pa talaga. Okay, kasi hinaamin mo na. Magkabatch kami ni Chanda Romero noong 1974. Naalala mo? Diba? Oo, akalain mo mabot tayo ngayon 2024, Chanda. Kasama si Tommy Abuel. Alam mo yan. Oo. So masaya ka na, Encho? Tanong kasi ni Virgie yun. How can you relate this film to the senior citizens? Bakit ako? Nabunod na
Ay, ito na lang, Direct Loris. Baka pwede tulungan mo ako. Paano ba napapaliwanag to? Ito na lang, ito naman kasi si Encho, kung gulo-gulo, pasensya na po kayo. Ito na lang, seryoso na lang. Hindi lang naman senior citizens ang kailangan manood, Encho. Oo, pati ikaw. Yes. At saka tayong lahat. Kasi parte ito ng katotohanan sa pamilyang Pilipino. Lahat tayo may kilalang breadwinner. Baka ikaw ang breadwinner o yung kapatid mo matagal nang pasang-pasan ng pagiging breadwinner. So panahon na para mapanood natin. Ito ay unique sa kultura ng Pilipino na bakit nga ba sa isang pamilya may isang titindig para sa lahat. So, isipin na lang natin na pag pinanood natin ang breadwinner, baka naman may mensahe ito sa'yo. Baka may kailangan tayong pag-ulit, hindi ba? So, mas maganda naman na bawat isa sa pamilya, baka naman pwedeng lahat tayong breadwinner. Di ba? So, para sa mga senior citizens, maliwanag na po ba? Okay. Ate, nagtanong lang. Nagtanong lang naman. Nagtanong Ay, lang. ito na pala. Hindi ikaw yung cast. Thank you for that wonderful answer, Ate Odette. Hindi, mula sa pinakabatang miyembro ng pamilya po, makaka-relate dito sa breadwinner. And the breadwinner is kasi nandito sila Kulot, sila Argus, hanggang sa aming pinakamamahal si Tamanuki Guzman, di ba? Makaka-relate ang mga senior talaga. Kasi syempre, di ba, sa miyembro ng pamilya, minsan may nakatira sa ating lola, ganyan. So syempre, given na lang ito ng nanay, ang tatay, ang mga kapatid. Pero bukod doon, yung hindi naman sa mga breadwinners di ba? Kundi pati talaga sa lahat ng miyembro ng pamilya ng breadwinners. Kaya hindi lang po ito para sa ating mga mahal na senior citizen, para po talaga sa lahat. Kompletos, dekados, kami. Okay. Thank you very much from the team. Ano bang gusto mo mangyari? Okay. May sinasabi ka? Wala. Okay. Okay ka Ay, na. galing pala kay Mami yung question. Ayan o, ano po? Oh. Parang kayo kulit Ayan, ng sir. buhok. Ayun na si Mami. Huwag kayong malito. Ang si Domingo, hindi po siya. Kayo malito. Tama. Eto naman, maraming salamat sa team at the breadwinner is ngayon naman, Green Bones. Ayan. May isisingit lang ako dyan. Si Javier pala kanina yung nagpadala Ay, ng question. Hello. Pero gusto niya mag-shoutout sa team The Breadwinner. Ayun. Kasi parte siya ng pelikula. Ayun. Oh. Okay, next. Green Bones. Ayan, nag-Green Bones na tayo. Yan sa mga press yan, ito sa mga fans. Okay. Alright. From Jed Macarayo. Official Jed Macarayo. For Sofia Pablo. Wala na si Sofia. Ikaw na lang, Dennis. Ay, hindi. Ito tama. Anong pakiramdam na nakapasok kayo ngayon sa Metro Manila Film Festival at makatrabaho si Ruru, sila Sofia? Ang pakiramdam ay napakasaya. Pakiramdam namin, winners na kami lahat dahil mapasama pa lang dito sa hanay ng mga magagandang pelikula dito sa special na okasyon na to, 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Isang napakalaking karangalan na yun. At pakiramdam namin, nanalo na kami ng maraming awards doon pa lang sa napasamin. Thank you so much, Sir Dennis. May tanong naman mula sa fans. Sabi niya ni Rosel Castillo, dapat po ang tanong niya ay para kay Ruru Madrid. Pero wala po si Ruru. Pero ang tanong niya kasi, Ruru, na-pressure ka ba na ang co-star mo ay si Dennis Trillo? Nakasama mo sa Green Bones, knowing na sa MMFF, Best Actor na siya. May mga advice pa siyang binigay sa'yo habang magka-eksena kayo. So, may advice ka ba na binigay kay Ruru, Sir Dennis? Wala pa akong binigay na advice sa kanya kahit isa dahil nakita ko yung proseso niya bilang isang artista, nakita ko na meron siyang sariling style at hindi ko naman, naramdaman ko na hindi ko na kailangan magbigay pa ng advice dahil mukhang ginawa niya lahat ng homework niya, isa siyang dedikadong artista, marami siyang gusto matutunan pero talagang pinapubuti niya bawat proyekto kaya natutuwa ako dun sa nagkakatrabaho ko siya. Salamat po, Sir Dennis. So, di ba po kayo? Kasi siya may kanya-kanya namang ang king-galing, di ba? Ay, kuya, ito na, bumubulot na ako agad. Yan, dito na tayo sa Strange Frequencies, Taiwan,
Killer Hospital. Ayan. Nang nalaman natin na may sumusunod sa kanila habang sinushoot ang pelikula. Ito, para sa katanungan, siya na naman eh. Ito, si Rosel Castillo ulit. Oh, sige, sa'yo muna, Chok. From Victor Liek, sino ang naging close mo sa mga cast ng pelikula? Actually, for the four of you, sino yung mga naging close mo? Actually, same din yung tanong ni Rosel. Sino naging super close? Meron, magkakahiwalay niyo bang sumuko? Sorry pa na, hindi nakita ko. Magkakahiwalay. Walang mic, okay. Papunta na ako sa dali. Sino kaya ni Chok? Actually, nung tinawag po kami ni Enrique, hindi po namin sinasadya ng mag-work yung ensemble kasi very different yung personalities namin from each other. Although magkakakilala na yung iba, like si Jane and si Rob, magkasama sila sa Shake, Rattle and Roll. Kasama ko na rin si Rob sa A Girl and a Guy, and we're from the same management and Dre naman. So, but with the additional of like Zarkaru, it worked out because iba-iba talaga yung personality. Yeah. Naging super close kaming lahat kasi syempre nasa ibang bansa kami, di ba? Parang wala naman akong makakausap na iba doon kundi ito mga ito. Naging magkakaibigan kami. It's fun. And sa pito sa amin, si Enrique na yung nakatrabaho ko sa Magana prior to. And then first time ko nakatrabaho lahat. And okay naman ang buwan sa lahat. Sino na lang yung nakaaway mo? Ay, hindi ba yun? Yung all na to. Actually, doon mo natawag sa film kasi may nakaaway talaga sa MJ sa amin. Sino? Sa MJ, may nakaaway po. Sabi ko na eh. Ikaw, Jay, may naging super close ka ba? Because this is the first time I think na nakatrabaho mo lahat to. Itong cast na to. Actually, kasi yung story nito, kumpleto na sila lahat. So, ako yung bagong pumasok sa grupo. In-invite ako ni Enrique. Ang dami kasi pakulo ni Kevin. So, ayun. As an introvert, it's so hard for me to adjust sa mga tao. But syempre, na-appreciate ko naman kasi pinalagod naman nila ako. And lahat naman sila mga abyo naman. Kaya, naging close ko naman sila lahat. Maganda. Rob? Ikaw, Rob? For me, I think, Enrique is pretty cool. He's a cool guy. We like the same taste in music. He's such a cool guy. At siya yung pinaka hindi ko pa nakakasama. So I guess sa kanya pinaka-nabuo yung friendship. Actually, si Rob tsaka si Enrique pwedeng magkapatid. Totoo. Magkahulma. Oo, ayan. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin ang ating 10 entries sa Metro Manila Film Fest 50th edition. Now, bago po tayo lahat na